Assalamualaikum mga kabangsamoro, magandang hapon, magandang mainit na hapon dito sa Pilipinas. Andito tayo sa ating episode regarding po sa ating opinion ng ating mahal na senador na si Honorable Senator Robin Hood Padilla. Okay? So, pakinggan natin yung kanyang argumento mamaya-maya konti or ang kanyang opinion, hindi naman po pala argumento. Sorry, tao lang. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Actually, medyo may katagalan na itong sinabi niya, pero ito naman po ay kakukuhanan ng aral, ng kakukuhanan natin ng idea kung ano ba talaga nangyayari sa ating bansa ngayon. Lalong-lalo na po dyan sa West Philippine Sea. Ang kailangan lang natin ngayon, imbis na inaaway natin ng China, magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila, sa West Philippine Sea. Bakit hindi na? Okay, mga kabangsamoro, sabi ng ating mahal na senador, dapat magkaroon tayo ng joint exploration sa West Philippine Sea. Oil exploration po ito. Malinaw po yung pagkakasabi niya. Joint exploration. Kung ano po yung ibig sabihin ng joint exploration, yan po ay yung sinasabi nating sa basa ng Maguindanao na kapag tabanga, pamaka kuana, upamaka iba't yan o kapag kagker sa Burawan na pagtumpok kasi yan. Pagtumpok. Namba idea na namba na pagtumpok. Sabihin natin sa China, bakit hindi na lang tayo mag-usap para sa profit? Wag muna natin pag-usapan ng teritoryo. Okay. Malinaw pa sa sikat ng araw. Itong senador po na ito talagang ang hanap po kapayapaan. Instead na gawin dyan magpadala ng barko, magpadala ng mga barkong pandigma o ano man dyan klaseng pandigma, sinasuggest niya na bakit hindi tayo mag-joint? Bakit hindi tayo magtulungan para mahukay na yung kayamanan dyan. Tingnan niyo mga kapatid na Bangsamoro ha. Dyan sa atin meron tayong farm na sinasabi. Dito naman po sa West Philippine Sea, meron din tayong oil reserve dito. Dyan sa farm meron din pong oil reserve yan. So, ang punto dito ng ating mahal na senador ay magtulungan po dapat ang gobyernong Pilipinas para po sa pagkuha ng kayamanan na yan. Okay? Magtulungan po sa China. Hindi po dapat naggigera or nagsasabi dyan kung ano-ano lang mga opinion dyan ng ibang mga halal. Ayok magbanggit ng pangalan, baka pati ako dito masipa. Iba kasi mga halal na opisyal ng ating gobyerno, appointed man yan or elected, ang sinasabi nila dapat makipaggera na o ano man dyan ang gawin natin. Isipin natin mga kapatid na Bangsamoro or mapapilipino ka man o Bangsamoro, isang lahi lang tayo. Isipin natin ang example na para lang tayong nakipagdigma sa isang dambuhala. Sabihin natin parang kalabaw versus pusa yan. Kasi hindi tayo magkakaintindihan dyan. Diba? Pag-usapan natin yung kita. Magmuskito ka na dyan, bumutas ka na dyan, hindi naman natin kaya. Wala naman tayong kakayahan para bumutas, ma'am. Okay, sa doon sinabi natin, mahal na senador, totoo naman po yun Ang resources talaga ng ating gobyerno is very limited. Very limited po ang resources. Hindi ibig sabihin na pobre tayo, pero may mga pangunahing pa tayo May mga pangunahin pa tayong dapat pagtuunan ng pansin.
Gaya ng sa health natin, naalala natin ng pandemic, yung health natin nagkabuhol-buhol. Kung wala lang siguro magandang or matinong pamamahala ang direksyon ng ating gobyerno noon under President Duterte, talagang mangingisay tayo. Pandemic pa lang yan. So, wala tayo talagang cash or wala tayong baon tayo sa utang Mas marami ang utang natin kaysa kaysa income natin. Hindi sapat yung income natin para abunuhan yung pangangailangan ng ating bansa. Wala pa tayong kahit anong equipment dito para tayo ang bumutas. Okay. Wala pa raw tayong equipment. Sa totoo naman, wala naman talaga. Ano ba meron sa atin? Ano ba meron sa Pilipinas? Sa totoo lang, mga kapatid na Bangsamoro, mga kapwa ko Pilipino, hindi ko naman sinasabi na walang kakayanan ng ating gobyerno. Meron po, pero it takes time. It takes time po kasi may mga proseso po ang pagkuha natin ng budget. Okay, pag-release ng budget ng government, ikot-ikot pa yan hanggang saan-saan. Aabutan ng siyam-siyam yan. Makungpo pa yan kukumpuin pa yan ng mga alam mo na. Sa Pilipinas kasi nakasanayan natin dito na bawat contractor or bawat kung sino man napunta dyan may kickback. May kickback yan. Ibig sabihin na dapat meron siya. Hindi iniisip yung karamihan, ay iniisip pang sarili. Political kasi masyado, napopolitical lahat ng bagay. Ang China, sigurado, meron yan. E di tsaka tayo maghati. Kung ano ba gusto ng China, dahil ikaw ang namuhunan. O di kung gusto mo, 60 sa'yo, 40 sa amin. Totoo naman po yung adhikain ng ating mahal na senador. Napakagaling po nun. Mga investor. Maalala ninyo in Middle East. Ako in my career, 19 years ako sa Middle East and I've been exposed in the industry of drilling. Kasi yung company ko before is nagpo-provide kami ng services sa drilling. We provide human resources, equipment, materials. So, sa drilling industry pa lang, napakamahal po niyan. Mahal masyado po yung mga equipment dyan. Napakamahal po yan. Hindi po yan kakayanin ng sabihin natin na mabilisan. Kailangan mo talaga ng investor. So, ang punto lang naman ni Honorable Senator Padilla is dapat magkaisa, magkasundo. Dapat ang hanapin yung kayamanan, hindi yung kamatayan Kaya dalawa lang yan Dalawa lang, two things lang yan Kung dito ka, gigirahin mong China, kamatayan na hinanap mo. Kasi there is no winner in the war. Walang panalo sa giyera Okay, wala pong panalo sa giyera. Ang second option, yung kayamanan. Ano ba yung kayamanan? Yan yung oil. Okay? Aside from that, meron pang mga ibang kayamanan dyan na pwede natin ma-explore, makuha. In the way na mag-sharing. Mag-sharing. Kasi investor ang para magiging dyan, sa side kasi ng Philippines, totoo naman, meron tayong territory dyan. Disputed nga lang. Ibig sabihin, pinag-aagawan. Pinag-aagawan pa. May something claim pa, may something claim si China. And mind you, hindi lang po Pilipinas ang may claim dyan sa West Philippines. Merong Vietnam, Malaysia, nagki-claim din. Nagki-claim tayo, nagki-claim din yung China. So disputed pa yan. Hindi pa yan sumatotal na sa atin talaga yan. It doesn't mean na wala tayong karapatan. Meron po tayong karapatan. Pero hindi pa po solido na, concrete na sa atin. Example, yung lupa. Inland, sabihin natin na yung lupa, ano bang proof mo para magkaroon ka ng sinasabing sa'yo yan? Dapat meron kang land title. Land title na gawa ng gobyerno. Sa atin wala Kasi yan, medyo malayo-layo na yan Medyo malayo-layo. Pero sakop pa rin ng 200 na nautical miles na EEZ natin. Yung economic zone natin, sakop yan. So, yung suggestion ng ating mahal na senador napaka-brilliant po na idea yan. Na dapat, instead na makipag-away, instead na makipagdigma, magkaroon tayo ng sinasabing treaty na yung part na kiniklaim natin, drilling na natin yan kasi sayang Sayang yung
sayang yung kayamanan dyan na ano, pag nabagsakan ng missile yan, wala na, lagot na. Ubus-ubus lahat yan. Basta pagkakitaan na natin siya. Wag tayong masyadong maging matigas. Kung ang kumakalam naman na yung mga sikmura ng taong bayan. Very realistic po ang sinabi ng ating mahal na senador. Tandaan natin na ang Pilipinas napaka complicated na po ngayon ang sistema. Hindi ko ibig sabihin na yung complicated ay yung sistema. Sorry to tell. Complicated yung mga naupo diyan. Sorry po sa inyo kung tinatamaan kayo, bahala kayo. Wala naman akong pinapangalanan. Kung tinatamaan kayo, nasa sa inyo na yan. Kung magbabago kayo, hindi. Tingnan natin, hindi lang naman sa Pilipinas actually mahal ang bigas. Huwag po natin sisi sa kay Ferdinand Marcos, kay President Ferdinand Marcos. Yung pagmamahal ng mga bilihin. International po to, buong mundo dahil sa globalization. Bakit po ba nagkaganon? Bakit po ba masyadong nagmahal ang mga bilihin? Dahil po yan sa giyera. Alright? Huwag natin banggitin kung anong sang bansa yung giyera, pero currently may mga giyera ngayon nangyayari. Okay? Tandaan natin na mahal ang crudo ngayon, natural, magmamahal talaga ang mga bilihin. Alright? So, ito, ang suggestion niya, dapat pera muna bago away. Kasi kumakalam ng sikmura ng Pilipino eh. Totoo naman, sa totoo lang, damang-dama at feel na feel ang krisis ngayon. Diba? Mahirap maging matapang masyado nang gutom ka. Kasi yung katapangan na yun, nagiging pangsiraulo na yun. Sa totoo lang naman po, hindi naman lahat ng Pilipino ay sumasang-ayon dyan sa ginagawa ng iba. Actually, hindi na yan makakaliwang grupo eh. Sabihin natin yung mga nasa yellow. Hindi na yan eh. Usually, kung sino lang yung may mga political interest dyan or mga self-interest ba. Kasi pinupush nila talaga na mag-away ang Pilipinas at ang China dahil sa kanilang pansariling interest. Kung ano may interest nila, hindi natin alam yun. Pero wala yun sa interest ng karamihan eh. Wala yun sa interest ng ating sambayan ng Pilipino. Isipin mo, kabayan, kapatid na Bangsamoro, kapatid na Filipino. Isipin mo, iilan lang sila na mga mayayaman na nagpapatakbo sa ating gobyerno, nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Iilan lang yan sila. Hindi yan sila umabot ng 10%, yung mga mayayaman. Aside from that, hindi natin sinasabi ang mga mayayaman na including politicians. Usually, ang nagpapatakbo talaga dito is yung mga mayayaman na elitista. Okay? Yung mga elite. Yung mga pamilyang may mga negosyo, sila yung nagpapatakbo niya. Ang iba, ang ginagawa nila talaga, ayoko magsabi ng kung ano, baka hindi na ako magising bukas. Kapag pinatigasan natin, baka mga apo na natin, wala pang makinabang dyan. Nakita mo narinig natin sinabi ng ating mahal na senador. Hindi niya lang iniisip ang ngayon, iniisip niya pa pati ang kinabukasan. Sinabi niya mga apo. Meaning to say, hindi lang sa anak mo makikinabang, pati sa apo mo. Andun yung calculation, andun yung pag-iisip niya, andun yung idea na yung nandiyan sa West Philippine Sea is malaking halaga, malaking pera ang napapalob diyan. Malaki ang pakinabang ng sambayan ng Pilipino diyan. Hindi lang makikinabang ang magiging anak natin, tayo, pati mga apo natin. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang bayaran ng utang natin sa World Bank. Kasi napakalaki ng utang ng Pilipinas sa World Bank ngayon eh. Napakalaki po. Bakit pa tayo nagkautang? Pupunta natin by next topic yan. Kasi sila mahaba yung PC nila eh. Tayo ma'am, hindi. Oo. Ako naman, kung sana wala tayo sa krisis na to, na dinadaanan natin ngayon, pwede tayo makipagmatigasan. Yung sinabi ng ating mahal na senador na regarding sa mahaba ang PC ng mga, sabihin natin, Chinese. Totoo naman po yun eh. Naalala natin, kung makita natin, sino ba dyan sa lugar ng Pilipinas na walang incheck? Okay. Sabihin natin, kahit saan dyan, may makakita kang incheck dyan. Kasi matyaga silang nagninegosyo.
Hanggang naging Filipino citizen na sila, pauwi-uwi sila ng China, passport nila Filipino na kasi naging Filipino na sila. So diyan mo i-imagine kung gaano kasipag 'tong mga incheck. Tayo kasi bigla-biglang nagde-decide eh. Biglang decide, biglang talon, biglang ganon, wala na. Hindi naiisip kung ano yung kinabukasan. Ang naiisip ang ngayon. Ganyan ang mindset ng Filipino. Hindi lahat hindi lahat. Sa akin, gutom na yung kababayan natin, ma'am. Trillion na ang utang natin. See? Nabanggit ng ating mahal na senador, trillion daw, trillion. Ha? Alam niyo ba yung ibig sabihin kung magkano yung trillion? Ha? Kahit ako, mahirapan ako magbilang. Mahirap i-imagine yung number na trillion. Okay? Kasi ang 1 million is 999,999,000. Basta puro 9 yan. Puro 9 yan, magiging 1 billion. So 1 billion, i-multiply mo naman sa another multiply. Ang magiging mangyari dyan, napakaraming numero din. Trillion ang utang natin sa World Bank. Kaya hindi tayo umaangat. Hindi umaangat ang kalidad ng ating ekonomiya. Ano ba epekto niyan? Epekto niyan inflation. Ano ibig sabihin ng inflation? Magmamahal yung isang bagay o isang bilihin, nagmamahal, nawawalan ng value yung pera. So example, ang trabaho ng isang kabayan natin na Filipino is teacher. Teacher, magkano salary ng teacher? 27,000. Sa 27,000 na yon, pag nagmahal ang mga bilihin, talagang wala nang matitira sa kanya. Puro utang siya, puro loan. Hindi ko sinasabi lahat ng teacher. Kaya yung mga ibang mga empleyado ng gobyerno natin, nag-engage na rin na sila ng business. Dahil ang gusto nila ay kumita rin. Dapat matuto din tayo ng diplomacy, di ba? Kasi yung panahon ng katapangan, hindi ito yung oras na yun. Wala tayong isusukong teritoryo. Never. Wag natin. Wala daw isusukong teritoryo. So, it means to say, hindi pagsuko ng teritoryo yung ininanais ng ating mahal na senador. Ang ninanais niya paano makipagkaroon ng mabuting dialogo, magkaroon ng kasunduan na para ma-drill na yan, para mahukay na yung kayamanan dyan sa West Philippine Sea. Tingnan gawin yun. Sa profit lang. Parang nagnegosyo lang tayong dalawa, ma'am. Sige, ano lang tayo dyan, butas tayo dyan, ha? Basta yung kita dyan, dahil ikaw ang namuhunan, 60 sa'yo, 40 sa akin. Ganon. Wala naman tayong puhunan. Kasi, pati yung media nag-i-interview. Talaga ABS-CBN, no? Bias talaga eh. Instead na tama na yung sinasabi ng senador, mahal natin yung senador, gagawin mo, babalintuagin mo pa yung tanong mo para lang magkamali yung tao. ABS-CBN talaga. Paano mo kakayanin yan? I-drill yan. Ang drilling yan, estimated cost niyan, sabihin ko sa'yo, hindi bababa sa 1 trillion pesos yan. ABS-CBN mag-research naman kayo. Kaya ba i-drill yan? Alam mo ba budget niyan? Drilling company doon sa Middle East. Hindi ako nagsasabi na mas magaling ako sa inyo, pero na-experience ko yan, yung costing ng project na yan. Kapag nag-drill yan sila riggers, yung mga tagtatrabaho sa nakakita ko yung cost, yung mga geologist, nakakita kong budget niyan. Trillion yan in peso. Saan mo kukunin yan? Pambigay lang nga dan sa mga sa beneficiary ng mga purpose at saka minsan sweldo ng government employee shorted. Kakayanin kaya ng Pilipinas yan na magpondo, susulohin yung project. Yung area na yan, disputed naman yan. Hindi pa naman yan masasabi na sa atin talaga. Tayo lang naman ang nag-declare niya na sa atin yan Nag-oppose yung China. Sa palagay niyo, magsasabi yung Vietnam na payag kami sa Pilipinas na yan? No. Yung arbitrary ruling, hindi niya naman sinabi yung yung arbitrary ruling ng ng Law of the Sea, yung sa UNCLOS, hindi naman sinabi na sa Pilipinas yan. Ang sinabi, it remains na ganyan na kasi for international territory yan Oo, man. Napakapangit naman nun kung wala na tayong puhunan, ikaw pasiga. Okay, maraming salamat sa mga nanood, yung mga
Kapatiran natin yan ng mga Bangsamoro. Maraming salamat sa nanood sa bandang sa mga susunod na sa mga susunod na live natin, may mga topic tayo na regarding po sa current events natin. Anyway, yung video na yun is matagal na, but ginawa lang natin po yun para balikan. Kasi yung mga nangyari noon is continuous na nangyayari pa ngayon eh. So maraming salamat Bangsamoro. Thank you so much and Allah bless all. Allah bless us all. Shukran.